Akala, September pa lang po, pero parang December na rito sa unang hirit. Diba naman? Tama-tama yan. Kung may kanin, kailangan may ulam. Kaya ngayong umaga po, dadalaw tayo sa paggawaan ng pagkaing sinasabing bida sa Noche Buena, walang iba, kundi ang hamon. At nasa Pasig City po ngayon si Tony Pet. Tony Pet. Pahingi naman. Oo ba? Merry Christmas, Tony! Merry Christmas, Ivan! Mula rito sa Barangay Kalawaan ng paggawaan ng hamon. At syempre, gaya nga na ng bagit ni Ivan, ang bida ng Noche Buena ay ang hamon, partikular na ang ating glazed ham. Ito yung glazed ham, ang pinag-uumpisahan ng ating glazed ham ngayon. Ang parte ng baboy na ito ay ang kasim, dahil ang kasim daw ay malaman at mababa ang fat content. Mula sa isang buong proseso ng curing, 6 na buwan yan, asin at asukal nilalagay. Ito dadalhin dito kapag may order para sa rinsing. Kailangan ng rinsing kasi para ma-wash off ang excess ng mga asin dahil nga may kaalatan yan. At kapag ito ay natapos na at very thorough ng pagkakalinis, ito ay hahanguin, i-harvest natin mula sa rinsing area at ililipat dito sa ating malalaking mga kawa para lutuin. Ang ating kawa ay punong-puno ng tubig. Tubig lamang yan, walang mantika. At ito ay merong asukal, klabo o cloves, merong star anise o yung sangke na sinasabi nila at meron din itong dahon ng laurel para nga naman mas malasa. 5 oras ang gagawin pagluluto ng, sa mga karne na yan. Pagkatapos yan, ito ay kanilang babalatan, hanguin dahan-dahan at babalatan para sa kanilang glazing process. Kapag karaw papalapit na ang Pasko, ang demand dito ay umaabot mula sa 300 orders hanggang 1,000 orders. Kaya ngayon pa lang Setyembre, maaari na rin mag-place ng orders ang ating mga kapuso. Maya-maya lamang papakita natin ang tamang proseso ng glazing o pagpaplansya para nga naman mas crispy ang ibabaw na bahagi ng ating hamon. Makikita lamang yan maya-maya sa unang hirit. Yan ang huli kaganapan. Mula rito, Merry Christmas sa inyo. Back to studio. Maraming salamat, Tony Pet.